Magandang araw. Bilang pagpapatuloy ng talakayan ay talakayin natin ang iba't ibang layunin ng pananaliksik. Ngunit bago tayo magsimula ay nais muna nating magbalik-aral. Sa kabuuan, ang pananaliksik ay sistematiko, maingat at siyentipiko na naglalayong tumuklas at o solusyonan ang isang umiiral na suliranin hinggil sa phenomenon o napapanahong issue. Ngayon naman ay alamin natin kung ano ba ang iba't ibang layunin ng pananaliksik. May malaking kahalagahan ang pananaliksik sa tao. Sa pamamagitan ng pananaliksik ay napauunlad ng tao ang kalidad ng kanyang pamumuhay. Sabi nga, bukod dito, pangunahing layunin ng pananaliksik ay ang preserbasyon. Bilang pagpapatuloy, kung titingnan ang kasaysayan ng pamumuhay ng tao, ay makikitang nagsimula siya sa paggamit ng bato bilang instrumento ng kanyang pananatili sa daigdig hanggang sa abutin niya ang kasalukuyang panahon ng elektroniko at teknolohiya. Nakamit niya ang kasalukuyang mataas na antas ng pamumuhay sa tulong ng pananaliksik. Katulad nga ng nabanggit na, ang pangunahing layunin ng pananaliksik kasi ay ang pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay. Sabi nga ni Skates at ni Goods, the purpose of research is to serve man and the goal is the good life. Pangunahing layunin ng pananaliksik ang mapaunlad ang kalidad ng buhay ng tao. Kaya walang humpay sa pagsasaliksik ang tao dahil sa gusto niyang isulong ang uri ng kanyang buhay. Sinisikap niyang magkaroon ng kakayahan at kahandaang makagawa ng pananaliksik sa iba't ibang aspekto ng kanyang pamumuhay. Sa kasalukuyang panahon ay nalilinang ang kakayahan at kahandaang ito ng tao sa larangan ng edukasyon, samantalang siya'y nag-aaral pa. Kahit sinong estudyante ay maaaring magkaroon ng kakayahan at kahandaan sa pananaliksik. Mahalaga lamang na magkaroon siya ng determinasyon at motibasyon para makagawa nito, lalo na siyempre ang mga mag-aaral sa mataas na antas. Sinasabi ni na Constantino at Safra na may mga layunin o motibasyon upang makagawa ng pananaliksik at ito nga ay ang sumusunod. Una, tumuklas ng bagong datos at impormasyon. Nagbibigay ng bagong sigla at kasiyahan ang makatuklas ng bagong impormasyon. Hindi alam bago pa man gumawa ng pananaliksik. Ang mga ideya at datos na madidiskubre ay malaking kasiyahan para sa gumagawa ng pananaliksik at nagkakaroon siya ng tinatawag na self-fulfillment o gratifikasyong personal. Ikalawa ay magbigay ng bagong interpretasyon sa lumang ideya. Pwedeng tingnan ng isang ideya mula sa ibang anggulo, perspektiba at pananaw kaysa dati ng paraan ng pagtingin ng iba rito. Bago pa rin ito kahit na dati nang alam ng marami ang paksa. Nagkakaroon ng bagong pagtingin at bagong anyo ang isang paksa mula sa ibang anggulo ng pag-uusisa at analisis nito. Ikatlo, maglinaw sa isang pinagtatalunang issue. Maraming bagay ang pinagtatalunan, pinag-uusapan at pinagkakainteresan sa komunidad. Sa mga institusyon at sa mga bansa, magandang gawan ng pananaliksik ito para makatulong sa paglilinaw ng bagay na ito. Halimbawa ang mga issue tungkol sa abortion, diborsyo, pagsasa Filipino ng no therapeutic claim sa mga herbal supplement na nasa merkado, pagpapatupad ng sex education sa mga paaralan, maging ang pagbabago-bago sa ortografiyang Filipino ay nangangailangan ng masusing pagtingin at ito ay magagawa ng pananaliksik. Nariyan din ang layunin ng pananaliksik bilang maghamon sa katotohanan o pagiging makatwiran ng isang tanggap o ipinalalagay na totoo o makatotohanang ideya. Ang issue ukol sa kabayanihan ni Bonifacio
ay naging paksa ng mga usapan, diskusyonan, hamunan, balitaktakan sa mga classroom, symposium, radyo, TV, magazine, at dyaryo. Ang ganitong paksa sa mga pananaliksik ay naghahamon sa mga tinatanggap at ipinagpapalagay na totoong ideya at siyang interes ngayon ng mga mananaliksik. Isa pang dapat tingnan ay ang katotohanan ng palagay ng ang Pilipinas ay third largest English-speaking country. Maganda itong gawing paksa sa pananaliksik upang mapatotohanan o kaya mapasubalianan. Sumunod na layunin ng pananaliksik ay magpatunay na makatotohanan o balido ang isang ideya, interpretasyon, paniniwala, palagay o pahayag. Balido o totoo ang isang ideya kung ito'y mapatutunayan o mapasusubalian ng mga makatotohanang datos. Pwedeng patunayang balido o totoo sa pamamagitan ng pananaliksik ang paniniwalang hindi nabigyan ng sapat na atensyon at suporta ang sport sa ngayon kumpara noong 20 hanggang 30 taon ang nakararaan. Lahat ito ay mapatutunayan sa pamamagitan ng pananaliksik. Sumunod na layon ng pananaliksik ay magbigay ng historical na perspektiba para sa isang senaryo. May mga ideyang makabuluhan, tingnan o suriin sa hinaharap o kinabukasan nito. Ngunit sa pagtukoy at pagsusuri dito ay kailangan ang pananaliksik sa kasaysayan nito. Halimbawa sa pagtalakay sa kahinatnan ng kapaligiran, bunga ng modernisasyon, kailangang saliksikin ang mga datos ng mga pagsasayang, pagsasawalang bahala at pang-aabuso ng tao sa kalikasan mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Bilang pagpapatuloy, kung gayon, ang mga hangarin at layunin ng pananaliksik ay una, makadiskubre ng mga bagong kaalaman tungkol sa kasalukuyang penomeno. Bilang karagdagan ay nariyan din ang makapagbigay ng solusyon sa mga problema, mapaunlad ang isang produkto o proseso. Idagdag pa na hangarin din ng pananaliksik na makapagbigay ng lohikal na desisyon sa mga problema. Gayon din ang makapagbigay kasiyahan sa naiisip ng isang mananaliksik. Bilang pagpapatuloy, hangarin din ang mapatunayan ang kasalukuyang kaalaman. Matamo ang maayos, malalim na pag-unawa tungkol sa penomena. Pahabain ang buhay at palakasin ang kalusugan. Mapaunlad ang payak na buhay ng isang tao. Kung gayon, makikita natin napakaraming dahilan upang tayo ay magsaliksik. Napakaraming naidudulot at naitutulong nito sa buhay ng isang tao. Kung gayon, kung ikaw ay magsasaliksik, ano ang iyong sasaliksikin? Ano ang suliranin na nais mong solusyonan? Bakit? Ano kaya ang maaaring maitulong nito sa ating komunidad? Maraming salamat. Hanggang sa muli. Mabuhay.